Dapat rich na lang. Hindi na rich. Rich. Buksan po natin ang ating Biblia sa Book of Ruth at babasahin po natin ang verse 8 to 16. Book of Ruth, the Word of God in the Book of Ruth, verse 8 to 16. Babasahin ko po ito, sundan nyo na lang po ako ng yung mga mata. Verse 8 to 16. Book of Ruth, chapter 2, sorry. Book of Ruth, chapter 2, verse 8 to 16. Andiyan na po lahat? Yes. Okay. Verse 8, Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here, pass by my maidens. 9, Let thine eyes be on the field, that they do reap, and go thou after them. Have I not charged the young men that they shall not touch thee? The vessels, and when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of that which the young men have drawn. Verse 10, Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger? 11, And Boaz answered and said unto her, It had fully been shewed me all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thy husband, and how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore. Verse 12, The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel. Under whose wings thou art come to trust. Verse 13, Then she said, Let me find favor in thy sight, my Lord, for that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid.
though I be not like unto one of thy handmaidens. 14. And Boaz said unto her at mealtime, Come thou hither, and eat of the bread, and dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers, and reached her parched corn, and she did eat, and was sufficed, and left. 15. And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not. 16. And let fall also some of the handfuls of purpose for her, and leave them, that she may glean them, and rebuke her not. Yung ating pong devotion ay nasa verse 12. And ang title ng ating devotion is The Lord Recompense Thy Work. Tayo po ay manalangin. Amin po ang dakilang Diyos. Muli, Ama, salamat po sa pagkakataon na muli niyong ginamit. Ama, na maghatid ang iyong salita. Ilangin ko na kami po inyong pangunahan. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral niyong salita. Gawin po ang puso namin, ay inyong pagbukusan. Upang tanggapin niyo yung salita. Bigyan po ko ng talino, Ama, na may deliver ko ang inyong mensahe nang ayon po sa inyong paraan, sa inyong po pagpapala, Ama. Pagpalain po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung maupo na. Dali lang, ha. Medyo mainit, eh. Huwag niyo akong tulugan. Request na request. Hindi natin maiiwasan, pero mas maganda na makapag-request. Unahan ko na kayo. Bawal matulog. Lagi na kayo smile lang. Para mawala din yung nervous ko. Diba? Ang title natin is The Lord Recompense Thy Work. Alam niyo po ba ang meaning ng recompense? Para mas maganda maintindihan natin. Ang recompense sa Greek is shaulam. Sa Google meaning, make amends to someone for loss of harm suffered or compensate, like an offender should recompense their victim. Di ba? Parang pagbibigay ng kabayaran. Di ba? Yun yung recompense. Sa King James Open Bible, to repay or being rewarded of good work. Ito, maganda. Being rewarded of good work. Kaya yung title natin, sorry, wala nga pa doon, is The Lord Recompense Thy Work. So, it refers to yung mga maganda nating ginagawa sa harap ng Panginoon. Paano tayo ay pagpapalain ng Panginoon? By giving rewards sa maganda nating ginagawa. Okay? Malinaw po ba yung meaning? Amen po ba? Ngayon, so ibig sabihin, pag-aaralan natin ngayon, ay yung araw-araw natin ginagawa sa Panginoon. Basically, kung paano treatment mo sa kapatiran, kung paano treatment mo sa kaibigan, kung paano ang treatment mo sa kapwa mananampalataya, sa trabaho, sa eskwelahan, di ba? So, yung ating daily lives, di ba? Siyempre, pag alam mo yung meaning, dapat alam mo yung opposite. Kasi mas maganda na yun. Baka doon tayo mabuksan ng diwa doon sa opposite. Sabi, ang meaning is repay, ang opposite is denied, o withhold or forfeit. Diba? Yung reward, ang opposite niya is punishment and chastisement. Diba? So kung idadaanin nyo sa magandang gawa natin sa harap ng Panginoon, alam niyo na ibig sabihin nun, diba? Pag hindi tayo gumagawa ng tama sa harapan ng Panginoon, alam niyo na ibig sabihin, yun yung opposite. Kaya inaano ko sa inyo yung opposite. Baka kasi doon sa opposite, magkaroon tayo ng conviction na makita man lang sa gawa natin na dapat ayusin natin. Diba? Pag-uwi natin kung ano yung mga mali. Ngayon, sa buhay ni Ruth, makikita natin ano ba ang tama. Sa other Christian, sa ating mga Christian, ang other term is blessing. Diba? Nabigyan ka ng reward. Sa eskwela, di ba? Oh, merong pag maganda ang ginagawa, may reward ka sa school, di ba? Pag sa trabaho, mabibigyan ka ng reward. Diba? Sa atin, meaning natin is blessing. Blessing galing sa Panginoon. Di ba? Sabi nga, if we did right before God, there is a blessing. Di ba? Sabi sa Psalms 103:6, blessed are they that keep judgment
and he that doeth righteousness at all times. Diba? Yun. May blessing pag ginagawa mo yung tama. If we have a wrongdoings or sin before God, may punishment. Diba? So, blessing and punishment. Ulit yan. Kasi minsan ang pananampalataya, ang lagi tinitignan lang, blessing, reward. Nakakalimutan na nila, most of the time, nandun tayo sa punishment side. Diba? May nagagawa tayo, knowingly, di natin malam, mali na pala. Blessing pa rin nasa utak mo. May ginagawa ka ng mali, blessing pa rin nasa isip mo. Diba? Kaya ang maganda maunawaan yan. Hebrews 12:5-7, if ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Diba? Huwag na natin kalimutan ang palo ng Panginoon at kung patay ni-rebuke. For whom the Lord loveth, He chasteneth and encourage every son whom He received. Sino ba tinutukoy dito? Diba? Tayo ng mananampalataya, diba? Love daw tayo ng Panginoon. Hindi porket love, walang palo. Diba? So, pag magbuti, blessing, pag palo. Diba? At pinapatunayan niya na John 1:12. Diba? Ano ba sabi sa John 1:12? Yung kabisabi. Sorry. But as many as received Him, gave Him the power to become the sons of God. Diba? So tayo yun. So message is para sa atin. Malinaw. Diba? Ang sasabi sa James 4:17, at kabisabi ito. James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Mali na ba? Amen. Hindi mo ginagawa ang tama, sa kanya ito ay kasalanan. Okay? Bakit ba tayo pinapalo ng Panginoon? Diba? Kasi para tayo ituwid sa ating pagkakamali, para tayo makorek. Ano man yung ginagawa natin, minsan na-over natin yan, na-overjoy natin yung ginagawa natin, hindi natin alam mali na pala. Diba? So, sabihin na, diderail tayo. Sabi sa 2 Timothy 3:16, Timothy 3:16. Para saan daw yun? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Diba? So, malinaw po tayo yung direction natin, di ba? Recompense of our good works. Diba? So, tayong kasalanan ay palo. At para ang palo, lahat ng salita ng Diyos ay para sa ating doctrine, para matuto tayo, maituwid natin yung ating pagkakamali. Okay. Ngayon, sa ating devotion, umpisahan ko lang ng mga ilang tanong para mas maganda. So habang naiisip pa yung recompense, blessing, and chastisement, mas maganda, i-assess na rin natin sa natin, di ba? How do we inquire of God's blessing? Itong tanong na to, para sa inyo. Hindi para sa atin lahat pala, sorry. Sinegregate sarili. Para sa atin. Kasi yan naman lagi nihingit sa Panginoon Hindi namin pwedeng may palta sa Panginoon tapos hindi ka rin ng blessing sa Kanya. Siyempre, mahal ka niya So, andun din yung blessing, di ba? So, ang tanong, how do we inquire of God's blessing? Was there a time we make a self-assessment? Am I worthy of the blessing I receive? Am I worthy? Marami kang nare-receive na blessing. And yet, nandun ka sa sinasabi kong nadidiril ka. Am I worthy? Kasaway ka, hindi ka sumusunod, matigas ang uli mo. Now, how do we avoid the wrath of God and chastisement?
Next is what we do please God. Ito pang ginawa mo kayo ng umaga. Sa tingin niyo ba na please ang Panginoon? Kanina tanghali. O even sa oras na to. Sa tingin niyo, napiplease ba natin Panginoon? May mga ginagawa tayo minsan na bagay na akala natin sa unawa ni Sir niya akala natin tama. Pero minsan namamali tayo. Di ba? Ito sample lang to. Wala itong pinatatamaan na. Kasi ito naman yung common. Hindi lang sa church na to, even sa ibang church. Di ba? Sabi nga, minsan, nakakatulog tayo. Pero nakapagtaka, ba't sa mga seminars, pinupuntahan natin, yung mga dilat na dilat. Pero doon sa sarili mong lugar na ini-praise worship natin Panginoon, sama-sama tayo tinataas siya. Pero nakakatulog tayo. Dahil ba, iba yung kanilang format of, ng works nila. May games ang ina-expect. Eh, salita rin naman ng Diyos, ang ibinibigay dun. Yung sineshare ng every pastor, kung salita ng Diyos, even sa temple of God. Diba, alam mo, maduro ka na nakaraan. Ito ay temple of God. And next temple of God, yung ating sarili. Bakit dito parang ang dali-dali lang natin gawin yung hindi tayo nakikinig. May katipi tayo. Pinag-uusapan natin. Nakatingin ka, pero isip mo, nasa SM, anong gagawin mamaya. Di ba? Anong ginagawa na ganito. It's not about who stand in this pulpit. Sabi nga ni Pastor, what matters is the Word of God that is being preached in the pulpit. Di ba? Pag yung tingnan yung siya tumatay. May magagaling, merong hindi. Pero importante, uuwi tayo, may baon tayo natutunan sa spirituality natin. Hindi mo uwi lang tayo, ang pinauwi, nag-usap kami yun. Yun lang natandaan mo. Sabi nga, minsan natatandaan, jokes. Di ba? Pero isang ng Diyos, kaya naman pinag-i-exam tuloy tayo ni Pastor. Kasi hindi tayo nakikinig. And it's a blessing actually. It's a blessing. Medyo mahirap mag-aaral ka every week, pero nakakatuwa siya. Lalo sa akin, nag-aaral. Kasi may mga natatanda, kaya ngayon mag-exam, inilidyo ko ulit yung dati. Wala, baka tanongin na naman. Di ba? Maganda siya, di ba? Maganda ipon sa atin. Kaya ilagkas ko kanina, huwag niyo tulog. Di ba? So yun yun. Di ba? Let's try to assess ourselves. Wala nga tayong, sabi nga ni Pastor, no judgment sa bawat isa. Di ba? Kasi lahat tayo is prone sa mga ganyang problema. Kahit ako, nakikita nyo, napapapikit, di ba? Tatawala na ako niya minsan. Talagang gumagano talaga ako eh. Mahirap. So, pero ang encouragement doon, kailangan natin turuan yung sarili natin. Para maintindihan natin ano yung sinasabi ng preaching. Lalo na yung topic natin ngayon, di ba? Naghihingi tayo ng blessing sa Panginoon, di ba? The Lord recompense thy work. Eh, kung matutulog tayo rito, kung tayo makikinig, magkakalat tayo, ang gagawin natin, kakausapin, tingin nyo, gives glory sa Panginoon. Tingin nyo, magbibigay siya ng magandang, kung ginawa kong yun, sa harap ng Panginoon, maganda kaya. Di ba, hindi? So yung ating topic kay Ruth, let's us encourage dun sa buhay ni Ruth. Okay. Yung iba, kabisado na yung story ni Ruth. Diba? Ako medyo nalilimot ako pa eh. Pero for the sake ng mga iba na hindi masyado, nakagaya ko na hindi natatanda ng buhay ni Ruth o nalilimutan, hindi naman natin babasahin sa pinakaumpisa. Ito lang tayo yung malapit doon sa ating topic. Okay? Ngayon, ilagay natin yung sarili natin back in time. Alis muna kayo sa K6. Doon tayo muna sa buhay ni Ruth. Palit, parang yung palabas sa TV yan. Meron palabas sa TV yan. Babalik ka sa nakaraan para maintindihan mo yung nangyayari. Di ba? Verse 2. Doon na lang tayo sa chapter 2 kung paano nag-meet si Boaz at saka si Ruth. Di ba? Si Boaz ay malapit na kamag-anak ni Naomi. Para makuha niyo yung full story nito, may assignment kayo, basahin niyo yung 1. Kasi doon lang tayo sa 2. Di ba?
So verse 1, the kinsman of her husband, a mighty man of wealth of the family of Elimelech, and his name was Boaz. And Ruth the Moabite said on Naomi, let me not go to the field. Ayan. Ibig sabihin, kung babasahin niya, mag-read ba kayo ba? Si Naomi at saka si Ruth, na namatay ang asawa ni... Kasi namatay ang asawa ni Naomi, namatay din ang asawa ni Ruth, pati yung iba pang mga ano. So, ibig sabihin, talaga naging, sila, single na naman. Pero, at that time, pwede naman bumalik si Naomi, kaso nakiusap si Ruth, nasasamahan niya yung kanyang ganap. So, yung setting nito is already nasa Jerusalem na sila. They went back to Jerusalem. Di ba, no? Amen. And then, si Ruth ay isang Moabite. Hindi po siya Christian. Siya ay ang residente ng Moab. Magkaiba sila ng pananampalataya ng kanyang asawa. So, sabihin, sumama pa rin siya sa kanyang ina, the fact na alam niya siya ay iba. Sa magiging paningin pagdating sa Jerusalem. Pero sa palingin ng nanay niya, siya ay isang mananampalataya na. Okay? So, nandun na tayo sa lugar ng Jerusalem. Sabi ni Ruth, let me glean in the fields. Let me now go to the field and glean ears of corn after him, and whose eyesight I shall find his way. Punta na sila, kasi syempre, pagdating daw, wala silang pagkain, bago sila sa lugar, bago salta, di ba, naglinis na ba, nagutom, wala naman sila kakilala, pumunta sila ng Bethlehem na walang dala-dalang mga ari-arian. So, except pumunta sila para may kainin sila doon sa field. Na sinesearch ko itong corn of ears eh. Pero pinapakita sa akin talaga yung corn eh. Yun daw yung corn of ears. Siguro, pag inaalin nila yung buo, may malalaglag na pa isa-isa, baka yun yung kinukuha ni Ruth, na pa isa-isang yun. Eh, pa-correct na lang tayo kay Pastor. Pero yun yung pagkakabasa ko, review. At doon yung pagkakataon na nakita sila ni Boaz. Kasi, verse 4 ng chapter 2, and behold, Boaz came from Bethlehem, and he said unto the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless thee. Verse 5, then said Boaz unto this servant that was set over the reapers, whose damsels this? Siyempre, nangunguha siya. Nakita nga siya ni Boaz. Sino ba yan? Kasi siguro sa lugar nila, kilala nila lahat ng tao. Kaya pag may stranger, bago, madali nilang makilala. At sabi ng servant, that was set over the reapers and said, it is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab. Diba? And then, nung nakita ni Ruth, sabi niya kay Boaz, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So, she came and had continued even in the morning until now that she started little in the house. Ayan na, nakita na yung dalawa. Parang love story lang to eh. Kasi pag hindi nyo ito binasa na parang comics, may hirapan tayo. Parang doon sa mga Indiana. Pero yung mga alam na story, hindi na bago to. Smile na lang kayo. Parang doon sa mga hindi. Tsaka kagaya ko nakakalimot. And then, verse 8, sinagot naman siya ni Boaz eh. Then said Boaz unto Ruth, hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here, fast by my maidens. Imagine nyo, napakabait ko. Hindi niya kilala, bago pala niya, nakita, mabait na siya. Huwag ka na pupunta doon, sige, dyan ka lang. Huwag ka na lalayo. Pero sa atin, pag gagawin, hindi mo kakilala. Alis, please, nandito ka, anong ginagawa mo rito? Grabe, no? Kahit Kristiyano. Sa paglagay ko lang ha, siguro wala namang ganun. Sa palagay ko, pag kahit Kristiyano, iba ganun din eh. Ang ginagawa eh. Pag may mga stranger, hindi yung, oh, musta ka na, kumain ka na ba? Ay, ganun na. Ay, pakatotoo na lang tayo. Minsan ganun eh, di ba? And then at 9, let thine eyes be on the field that they do reap, and go there after them.
Sabi niya, mag-reap ka na lang after ng mga tao niya. Diba? Let the eyes be on the field, lest they do reap, and go thou after them. Have I not charged the young men that they shall not touch thee? May protection kagad. Imagine niyo, may blessing na siya, may protection pa kagad, di ba? Pero pag sa iba kasi yan aagawin na yung mga hinani niya And when thou art thirst, go thou the vessels and drink of that which the young men have thrown. Imagine niyo, yung treatment niya maganda, di ba? Is part of our story, siya ay stranger, a Moabite, na dumating ang kasama together with Naomi as she went back to Bethlehem, Judah. Diba? Ang nakakatuwa kasi dito is pagdating ng yung sinabi nga sa kanya, sanay, yung paano siya okay, na sinasabing, mamaya ka na mag-uli, kung nauuwaw ka, punta ka sa kasama ko, uminom ka. Diba? Verse 10, Then she fell on her face and bowed herself to the ground and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger? Diba? Nagtanong na siya, bakit ganun? Ngayon na siya nakita, pero kita mo naman kung paano yung treatment sa kanya, napakabait. Diba? Kahit ikaw siya, ikaw magtataka eh. Diba? Sabi sa Then Boaz, kasi si Boaz na-move dun sa narinig niya tungkol kay Ruth. Diba? Kaya nga nagtanong siya. Sinagot siya ni Ruth, ay ni Boaz. And Boaz answered and said unto her, tatlong bagay yun. Sabi nga, ano ba yung reason behind? Bakit mabait si Boaz? First time na nakita, ang bait-bait niya na. Huwag ka na kayo, dito ka lang. Luwaw ka. Diba, no? Well, sa stranger, parang very unusual yun. Diba? 3 things. Sabi ni Boaz, it hath fully been shewed me. Sa verse 11, all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thy husband. Imagine mo, nakarating sa kanya information kung paano yung mga gandang bagay na ginawa niya sa kanyang biyanan. Diba? It come to the knowledge of her kindness treatment of Naomi since the death of her kanyang husband. Diba? First thing, she did not live alone si Naomi. Kung babasahin niyo sa 116a, gusto niyo mag-exercise muna tayo? Parang hindi na napipikit. Okay, sabi ko okay na gusto niyo mag-press na tayo nakatayo para matanggal nga na i-untap, di ba? 16:1, and Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee. Di ba? Hindi niya inayaan na umuli at bumalik si Naomi ng mag-isa. Isang magandang bagay yun na makikita ko sa isang tao, di ba? Kung may kaibigan ka na may nararamdaman siya, may problema, baka gagawin mo, kumaya na, babay ko, may lakad pa ako, importante pa ako. Hayaan mo yung kaibigan mo na nasa kalungkutan, nasa kailagitnaan ng problema niya. Diba, normally dapat, anong problema mo, tara, samahan mo siya. Huwag mong iiwanan. Hayaan mo siya tulungan, maliwanagan. Yung sympathy nandun. Diba? Yun eh. Diba? She took care for their food and shelter. Yung sinasabi ko na sa verse 22. Yung sinabi niya, dumating sila, let me glean ng mga corn para may makain sila. Diba? Ganun yung kanyang magandang bagay na pinakikita niya doon sa kanyang biyanan. Diba? First thing, the love and care displayed of Ruth to Naomi. And then second, the full trust to God. Diba? Yan o. Full assured, and all that thou hast done. And how thou hast left thy father and thy mother. Sa verse 11 to And how thou hast left thy father and thy mother. Left yung kanyang nativity. Kung ikaw ay walang tiwala doon sa taong pupuntahan mo, hindi mo gagawin yun. Kung ikaw ang nagtitiwala sa Diyos na pinanampalataya ng tao, si Naomi, hindi niya gagawin yun. Ba't nagtitiwala siya? Di ba? Sabi nga sa 116b, di ba? Chapter 116b, I will go, and where thou lodgest, I will lodge, thy people shall be my people,
and thy God, my God. Imagine yun. Moabite siya. Pero tinalikod niya pagiging Moabite. Tinanggap niya kung ano yung Kristo, pinaniniwala at pinanampalataya ni Naomi. Nandun niya binigay yung trust niya. Sumama ngayon siya pabalik. Diba? So yung isang magandang bagay na pinakikita kung sino siya. Iniwan niya yung leave her nativity, yung place na kung siya pinanganak, trusting the God of Naomi, following the same faith as with Naomi. That people of Bethlehem, not all of them, hindi nila alam yun nung pumunta siya. Ang nakakaalam lang, si Boaz. Kasi sabi niya, nakarating sa kanya yung kwento. So, ibig sabihin, may alam si Boaz ito sa mga ginawa ni Naomi. Di ba? And then, 3, yung humility ni Ruth. Keeping herself under the care of the authority of her mother-in-law. Di ba? Namatay na yung kanyang mga anak. Kung hindi pa naman, di ba, normally, pag ganyan, lalo pag galit ka sa biyanan mo di ba? Di ba, tama ba? Ito mga to, napangbiyan, pero magkakabiyanan kayo, mauunan mo yung sinasabi ko. Ang gagawin mo, hindi ka sasama. May inis ka ay salamat, makakawala na ako. Ganon ang mararamdaman mo. Pero siya, hindi ganon. Hinayaan niya sarili niya isa, sumama sa biyanan niya, under the authority, hindi na pwede sasama siya yung nasa authority. Hindi. Sasama ko sa'yo pero ako masusunod. Hindi gano'n. Nasa ilalim pa rin siya ng authority ni Naomi. Di ba? Di ba napakaganda? Kita mo yung kanyang humility. Live in a place where she barely know. She did it out of faith. Pupunta ka sa isang lugar na wala ka namang kakilala kundi yung biyanan mo lang. Paano mabubuhay? Siyempre, isipin mo agad yung kapitbahay, yung katabing bahay, sa tindahan, di ba? Minsan gano'n, magkakaroon ka ng discomfort, di ba? At ang nakakatuwa dito, she even fell on her face to acknowledge the blessing received. Alam niyo po ba yung kanina? Yung binasa ko sa 10, then she fell on her face and bowed herself to the ground and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of seeing me as a stranger? Di ba? Nagpatira pa siya ng pasasalamat kung bakit ganyan kabait. Kasi first time na nakita, sinabi kagad, sige, huwag kang lalayo, dito kang mag-ani. Pag nauwaw ka, ito yung mga kasama ko, pwede kang uminom. Di ba nakakatuwa it's a blessing na yung treatment talaga, first time kayo nagkita, nakita mo yun. Kaya ganun niya tinanggap kung paano, maliit na bagay lang yun. Maliit na bagay lang kung titingnan mo. Pero kung paano niya tutuloy yung blessing na tanggap niya, nagpatira pa siya. Diba? Pero tayo, paano tayo tumanggap ng blessing? Minsan, ang tao nakatingin sa laki ng blessing, pag maliit lang, okay na, okay naman, binigyan naman niya ako. Okay lang, tinulungan naman niya ako. Diba? Ganun, wala yung, thank God. Diba? Takot tayo. Diba? Ganun ba ang treatment natin sa blessing ng Panginoon? Ba nakakahiya? Nakakaya kung kukumpara natin kay Ruth. May problema tayong konti. Kung Kristiyano, may problema konti. May tumulong. Hindi nga lang great. Hindi na ako mag-i-details. Kasi kanya-kanya naman tayo na nangyayari sa buhay natin. Hindi naman great, pero natin may natulong. Do we feel great sa Panginoon? Hindi ito sa tawa. Sa Panginoon, Lord, salamat po dito. 1 Corinthians 10:31, sabi nga, whether you eat or drink, do it or whatsoever you do it for the glory of God. Di ba kaibigan kasi yung bagay na yun, yan sa Panginoon yun Thank you Wala pa ako nakikita nakapakyat.
Salamat. Ang question, ang question ko ito. Sa YP, walang particular case, walang particular person. Do you show humility to your parents? Pag parents, wala tayong pinag-uusapan, pangalawang parents, pangatlong parents, original, di ba? Ang pinag-uusapan ito, parents. Do we show humility sa ating mga magulang? O tayo yung binanggit ni Pastor kanina, na mas siga pa tayo sa mga magulang natin. Mas matigas pa tayo, mas nasusunod pa tayo sa gusto natin. Sinasaway tayo, pero mas gusto natin sarili nating nasusunod. Di ba? Tanong ito, isama niya na sa assessment nyo kanina. Para sa lahat, do we show humility before God and thinking to change our wrong ways or that. Hindi ko natanda kung ano, hindi that. Di ba? Ganun ba? Narinig natin yung rebuke ng Panginoon. Are we that humble to receive yung rebuke and change our life, change our ways, yung mga wrongdoings natin? O tayo yung mga taong nagkikipag-wrestle pa talaga sa Kanya? Hindi, panahon tayo ng grace eh. Mahabang grace, naaabusin niya yung grace ng Panginoon. Amen. Di ba? Oo, may grace. Pero hindi pwede pa ulit-ulit na ginagawa natin out of our stubbornness, di ba? Amen. Alam niyo nangyayari sa buhay natin, kanya-kanya tayo ng problema. Family, work, di ba? Yung sa church, tayo, are we humble enough to accept our mistake? Our fault? O kailangan ba? Hindi ko mistake yan. Siya may mali dyan. Kailangan siya mag-sorry sa akin. Kapwa Christian yan ha. Tayo ba na lang pati. Nasa sa inyo na po, paano i-assess sa sarili niya. But ito, it happens sa lahat. Kasali po ako dito. Nangyayari din po sa mga kakilala ko sa labas. Kasi common thing man, dahil tayo, dinadaya tayo ng job. Satan. Talagang pag nakikita niya, na-relax ka, nakikita niya, lumalayo ka, susundan kayo. Ay, ayaw mo sa Panginoon. Sige, ako ba? Ayaw ko rin sa Kanya. Sige, susaalalayan kita. Ayaw magsimba? Sige. Pabor ako dyan. Ano pa gusto mong bibisihin kita? Ano pa gusto mo? Para ngayon makapagsimba. Ano bang problema ang gusto mo pa? Dadagdagan ko, marami ko yan. Di ba? Deceiver nga siya eh. Nakakala mo, maganda yung nangyayari sa iyo, pero hindi mo alam, unti-unti, nilalayo ka sa Panginoon. May mga sitwasyon sa buhay natin, nakakala natin, blessing to. Bigyan ka ng cellphone na maganda, di ba? Ano bang latest ngayon? Wow! Latest ang cellphone ko. Pero ang ginagawa mo naman, nasa dilim ka, kung ano hinahanap mo. Hindi mo malagyan ng Bible verse o ba ng Bible na marireview mo, hindi mo siya ginagamit para doon, nag-i-enjoy kang ka-text kung sino-sino. Nag-i-enjoy tayo sa mga games. Nag-i-enjoy tayo sa kung ano ng bagay. Nagigita na Panginoon. Diba? Does it give glory? 1 Peter 5:5-6. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of ye be subject to one another, and be clothed with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time. Imagine yun. Pag may mga elder, sinasaway tayo. Hindi ko na kung ano edad ng elder. Basta yun time na sinasaway tayo. Nagpapasaway ba tayo? O galit tayo sa nagsasaway? Joke pa na maging kasalanan. Joke lang po yun, pero totoo. May meaning po yun. Hindi patungkol kung kanino, but
Para sa atin lahat yun. Ha? Galit tayo pag sinasaway tayo. Galit tayo pag nire-review. Hindi maganda yun, di ba? Pwede kang magtanong, pag-pray siya. Naising na naman niya aking devotion actually. So, balik na. Naunawaan niyo ba ba? Hindi na. May baong tayo pag-uwi? Okay. 3 points. Ito yung insight and encouragement natin. Sabi na, our good work is not in vain in the Lord. Diba? Natin yan, diba? Ibig sabihin not in vain. Good works to, ha? Hindi yung kung ano lang pinagagawa, baka mamisinterpret niya. 3 things concern our good works is our testimony. Our testimony speaks for itself. Our testimony is seen by people, and our testimony hears by people. Nakita niyo yung kay Boaz? Wala pinakita dito paano nakarating sa kanya. Yung mga information na magandang ginawa ni Ruth sa verse 11. Diba? Ang sabi, and Boaz answered and said, it had fully been shewed me. Yung shewed dito, ang ibig sabihin niyan, ay nakarating sa kanya yung information kung paano ay hindi hanapin ko na lang pero hindi ko nakita dito. Di ba? Kung maganda ang testimony natin bilang Kristiyano, hindi mo kailangan iyabang yan sarili mo. Natin. Nakikita ng tao yan. Kung nagkukunwalay ka, nakikita ng tao yan. Di ba? Our testimony speaks for itself. Yung salita, tayo nga hindi pang epistle, yung salita ng Diyos eh. Di ba? Nakikita sa atin yung salita ng Diyos. Kasi kung pinamumuhay natin, makikita natin dito yun. Makikita sa natin, di ba? Nakikita ng tao at makakarating, oh, siya niya, ganun si Randy, pasawa yan eh. Ah, si Randy, ganun pagdating sa church. Patawa ng patawa, pero totoo lang, wala naman tayo, hindi naman tayo spiritual eh. Di ba? Pero pag nakikita siya, ay, si Randy, seryoso. Strict yun. Pero totoo, makulit yun. Diba? Yung testimony natin, hindi mo lang sa mga kasama mo, nakikita, o napagkikita niya. Hindi naman lahat nakatingin sa akin. Posible yung iba, nanonotice. Diba? Kaya kung tayo ay hindi gumagawa ng tama sa church, ang makakakita, yung kahit sino sa atin. Diba? Kaya nga pag nagkakagawa, ganun yan eh. Oh, yan, laging late yan eh. Kasi nakikita eh. Yun yung testimony mo eh. Kung ikaw na may testimony, turo ng mali, aba, yun naman ang mali. Yun naman nakikita sa'yo. Eh, wala naman yung kundi. Makita yung mali na ibang tao. Nakita kaya yung sarili niya. Amen! Ganun dyan eh. Kaya sabi ni Pastor, huwag tayong mag-aano sa sarili natin. Let the Word of God convict us. Siya magbabago sa atin, hindi yung tumuturo-turo sa inyo niya. Amen! Di ba? Yung sinasabi niya, gusto ko mabait ka rin kasi mabait ako. Magkaibigan tayo. May mga I thank you, Lord. Yung should, ang Greek word daw niya is now God. Ibig sabihin, to make known, to declare, to tell. Di ba? Ano yung sasabihin? Yung mga good things. Or do we please men? Sabi nga, gumagawa ka lang ba ng tama para makita ka ng kapwa mo, yung ginagawa mo, eh, wow, Kristiyano yan, ang lalim yan. Wow, ang daming verse na alam niya. Pagiging Kristiyano po is hindi knowledge. Amen. Kasi posible, ang daming verse na alam, pero hindi naman makita sa'yo. Di ba? Pwedeng hindi mo kabisado yung verse, pero hindi pamumuhay mo. Alam mo kung saan mo titignan. Diba? So, yun eh. Ephesians 6:7, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart, with goodwill doing service as to the Lord and not to men. Ginagawa natin yung mabubuting bagay, not to please ourselves, na para makita ng kapwa mo
matulungin niya, mabait siya, ganito yan, but to please God. Huwag tayo tumingin sa mga bagay na, na ikasisiya natin. Dapat ikasisiya ng Panginoon. Things we do for the sake of other, we do without asking, expecting in return. Sayang, expecting in return. Things we do is brought by our conviction of the love of God. Diba? Paano yung pagmamahal na tinusad ng Panginoon? Yan yung makikita kung paano mo mamahalin yung kapwa mo. Doon lalabas yung, yung discernment mo kung paano mo siya tutulungan, kung paano mo sa paraan mapapakita yung care mo sa kanya. Diba? 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that our labor is not in vain. Yun yung una, our good works is not in vain in the Lord. Pangalawa, our full reward and protection is of God. Paano? When we fully put our faith and trust in God, when we fully obey God, dapat hindi po tayo half-hearted. Alam ko, narinig niyo yung half-hearted. Sinasabi niya, Pastor yata ito. Lahat po na ating ginagawa ay nakikita ng Panginoon. Pwede mo sabihin sa akin, ay, pananampalataya ako, talagang devoted ako, talagang sinitibdib ko, sinasabuhay ko sa salita ng Diyos. Diba? Lahat ng bagay na nakikita ng Diyos, mapaniwala naman natin yung kaharap natin. Ang Panginoon, hindi. Kasi, ang Panginoon is omnipresent, omniscient, and an all-knowing God. Di ba? Dapat, hindi ko alam bakit tayo nagagawa natin yung mali, samantalang alam natin, ang Diyos, kasama natin. Di ba? Sabi, I will not leave thee nor forsake thee, nandyan siya. Imagine mo, yung ginagawa mo, nakaroon pang habang ginagawa mo mali. Di ba? Habang may mga bagay tayo na hindi dapat, ginagawa natin. Hindi ko na kailangan i-detalye pa yun. Things that not glorifying God, mali. Di ba? Alam natin yan. Kung hindi ka mag-isimba, mali. Prayer meeting nga lang natin eh. Prayer meeting natin, ang kausap nung nagpipreach, Father. Huwag po kayo magtatampo ah. Ito po ay for correction. Father, ang kausap nung nagsasalita. Hindi ko alam nasan yung tao. Ako, nag-guilty ako dahil ganun din ako nung una. Pero nung nagsalita si Pastor, tama nga naman. Nagpiplit siya, kausap niya, paano dito? Hindi kailangan face-to-face tayo para lang sabihin, atin ka presya, kita mo ka, wala ka naman choice magtago, di ba? Pero yung nasa online tayo, hindi natin alam kung nasa online, ano ba ginagawa niya? Talaga bang nakikinig sa salita ng Diyos? Hindi niya alam, kausap niya. Ang Diyos ay kasama niya. Kung tayo talagang nananalig sa Diyos. Di ba? Huwag po natin ugaliin. Huwag nyo rin po ikatatampo. Kasi lahat naman po tayo tingin din. Sabi ko nga ako, nung una gano'n din. Diba? Yung iba, hindi ko alam bakit. Yung iba, nakasando. You are nag-ano kayo ng salita ng Diyos. Sabi nga, di ba, dapat maayos ang pananamit. Haharap ko sa Panginoon. Sabi yan, Ben, saan ito? 3 o 2. Sabi, nandyan siya. To God in my name. He is in the midst of us. Nasa TV, nasa nagpipreach, Pastor. Palagay niyo wala ang Diyos doon. Ang pinag-uusapan, salita niya. And yet, we are very proud to show. Nakasanto tayo. Very proud to show. Buhok natin. Very proud to show. You sinning. It's up to you. Sabi nga ng Pastor, walang judge. At we are given the words of God para i-review. Para baguhin natin yung ating gawin na mali. Diba?
The Lord, Psalms 33:13-14. The Lord looked from heaven, He behold, namasdan niya, all the sons of men. Hindi ba tayo kasali doon? Kasali tayo, di ba? From the place of His habitation, He looked upon all the inhabitants of the earth. 1 John 3:20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Makakaligtas ba tayo sa Panginoon? May maitatago ba tayo sa Panginoon? Babili ba kapag naitago niyo? Di ba? Reminder po, and warning. Some desire the reward from men. Sa unbeliever, very common to. Diba? Gusto nila, di ba, lagi silang nakikilala. Gusto nila, the best of the best. Kita mo naman kung paano yung kanyang way of living. Talagang nag-strive sila para sila yung pinaka-famous na tao. Diba? Para yung reward talaga nandun. But for Christian, unknowingly, we do the same. Hindi ko sinasabing meron sa inyo rito. Sa inyo na yan, kung ginagawa nyo. But some of the Christians have the same attitude. Unknowingly. Take heed unto thyself that you do not your righteousness before men to be seen. Sa giving. Isa nagbibigay tayo. Ay, hindi tayo. Sa labas na lang. Nakakutang pa na kayo sa akin. Minsan sa labas, ganun eh. May nagbibigay siya, pinaparap niya pa sa mga tao. Para makita ay nagbibigay siya. Datag. Diba? Para makita ang tao, yung giver yun. Si Tyson giver yan, nakita ko. Nagbigay ng problema. Problema pala yung binigay. Nagbigay, di ba? Yung ano, doon yun, di ba? Yun yun eh. Para makita ang giver. Dito pinapractice natin grace at saka yung sponsorship. Diba isa? Love gift. Yan. Kasi, Panginoon ang tataas sa inyo. Panginoon ang magbibless sa inyo. At huwag naman kayong yung, diba, ayaw kumakit ko. Kasi wala ako. Wala. Tandaan niyo po, yung story, nakalimutan ko ng verse. Yun yung hahanapin ko sana. Nagsimulan tayo. Meron po dalawa sa temple. Yung rich at saka yung babae yata yan. Na yung binigay niya, the last money that she has, life and death na yun. Pero tayo parang hirap na hirap tayo magbigay. Eh gagawin mo naman yun para sa Panginoon eh. Wala namang expected amount eh. Ang sinasabi, your heart teach to give. Diba? Diba yan, cheerful. God loveth the cheerful giver. Ano ba yun? Diba? Yun yan sa giving. Ibigay nyo nang masaya ka sa puso. Eh siyempre, kung bibigay ka ng mas malaki, di mas masaya ang lahat. Pero dapat masaya ang puso. Pero kung di pa practice, wala kang binibigay, mabigat mo yun. Wala kang tatanggapin. Kasi isa sa ano ng Panginoon niya, magbigay ka para makatanggap ka sa Panginoon. Practicein mo yung sarili natin. Hindi naman mo yung piso. Kaya yung piso, hirap na hirap eh. Parang ibang bitawan yung piso na lang yun eh. Parang hindi naman makapaniwala sa piso niya. Ito, istorya lang to. Walang particular person. Ang tinuturo po natin dito is a cheerful heart na pagbibigay. Okay? Huwag po sana magtatampo ha. Kung kayo yun, sabi nga ni Pastor Ber, buti na si Pastor Ber yun. Pero tayo, wag naman. Iba ka na patak ni Pastor Grace. Doon tayo sana ni Pastor Alvin. Diba? Sana matuto po tayo. In praying. Praying, damot-damot. Pag-pray mo nga ako. Ay, bala ako. Grabe. Eh kung hirap-hirap na ako, down na ako, hindi mo pag-pray. Diba? Good works yun eh, diba? Sa Panginoon, tuwan-tuwa siya. Ay, anak ko, marunong manalangin. Pagdating dito, nag-iwalay-walay ko lang. Oh, sino mananalangin eh? Napakasarap po na ikaw magamit sa panalangin.
Ako daw marunong lang talagang kasi nakasama ko magagaling mo prayer. Talagang nabibilib ka talaga eh. Eh ako talagang straight to the point lang. Hindi ko alam. Tama pa ba nasabi ko. Pero at least nanalangin ako in behalf of someone sa Panginoon. Kaya kung tayo mananalangin dito, dun sa ano part, Apertory, parang nakasimangot ko eh. Nanalangin ko sa Panginoon para tayo pagpalain. Sa'yo po, ikaw po, ang pinagpala mag-lead. Kausapin natin, Panginoon, at saan pa rin nasasagot. Huwag po tayo ganun. Be happy. Ay, chance mo na makausap Panginoon. Di isabit mo na yung bulong mo lang. Hindi kailangan mo tayo ito. Isama mo na rin yan. Di ba? Sa bahay. May mga ilan-ilan tayo, nakakatuwang marinig na meron silang listahan. Kasi kung wala naman tayo may bigay na anything to help, to be a good Samaritan, prayer po malakas. Yung iba nga, naglalagay na listahan, check, yan, check. Tinatry ko, nalilimutan ko. Pero mas maganda kung makasanayan natin ganun. Diba? Pa-pray po natin yung church. Diba? Yung chain prayer, nawawala na rin. Pero yung iba naman, nag-aayuno. Pero masabi lang nag-aayuno. Nag-aayuno ka? Oo, nag-aayuno. Fasting po yun. Pero word lang fasting. Oo, pero iba lang pala, di pala fasting. Fast eating. Diba? Talagang paspasan, hanggang matapos talaga eh. Okay, pa-fasting na ako. Nakatulog dahil sa fast eating. Diba? Hindi na nangyari yun. Kasi, ang nangyayari, hindi natin tinuturuan yung sarili natin eh. Guilty rin po ako dyan hindi ako sinesecretary. All the practicing preaching ako, kasali din po ako dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasi tingin nyo sa akin, parang hindi na babatiin eh. Babatiin niyo ba ako? Ito po, saltaan Diyos, hindi akin to ah. Sabi nga ni Pastor. Bumabalik din po ito. Pag nagkagawa po kami, bumabalik po muna sa amin. Kahit anong baguhin ko, na parang di ako kasali. Talagang kasali ako eh. Kaya ginagawa ko, sige, sali mo na ako. Para maintindihan ko, di ba? Sabi nga, tragedy, they have the reward. Pag gano'n ang attitude natin, wala tayong reward. Palo, abutin natin, di ba? Sabi nga, how wonderful to serve the Lord and seek His reward and pleasure. Diba? Sabi sa Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto men, very famous talaga to, but the end thereof are the ways of death. Diba? Lagi nyo narinig to, diba? Ay natin, sarap-sarap pakinggan. Diba? Nakaka-bliss. Grabe yun. There is a way seemeth right unto men. Sabi mo, nakaka-bliss talaga to. Pero hindi mo alam, hindi mo may na-apply. Diba? But the end thereof, yun po yung nakakatakot. But the end thereof are the ways of death. Minsan may ginagawa na akala natin, nasa tamang direction pa tayo. Minsan may decision tayo, hindi natin alam, hindi na pala tumingin ng Panginoon. Sabi nga yung Pastor, dapat yung decision mo should be aligned. Yung sabi ng Panginoon. Diba? Nawawala na eh. Kasi, yun yung pangunawa mo. Nakala mo tama. Kaya hindi mo alam, mali na pala. So, kailangan natin bumalik sa salita ng Panginoon. Makinig, di ba? Sabi nga, stop, look, and listen, di ba? Pambata yan, pero tayo, very effective yun. Stop, look, and listen. Stop is being refrained sa mga ginawa rin mali. Realize, assess, and then look for the Word of God and listen to the Word of God. Okay, sa verse 12 natin, sabi nga the Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord of God Israel, whose wings thou art come to trust. Whose wings thou art come to trust. Ibig sabihin, ito po yung pinapakita yung protection ng Panginoon. Pag lumapit ka sa Panginoon, pag niyanong pag-ulat sa Panginoon, andyan yung protection niya. Di ba yung mga sisiw, yung inahin, kita mo pagka andun lahat, tinatago niya, di ba? Pero protection niya. Ganun po tayo sa harap ng Panginoon. Doon tayo, kukubli po tayo sa Panginoon. Pag may problema tayo, sabi ni Pastor, Panginoon, tayong kung saan-saan pa. Okay na rin ako pag-advise naman, pero dapat advice, dapat
Magkano kayo sa Panginoon lalo na. And doon po tayo sa, yay, nakapag-practice na. Yung mga gustong-gusto mag-practice. Diba? Alam ko, nai-enjoy niya na yung practice eh. Conclusion. When we think about rewards in the context of our faith, it often leads to us to reflect on an action and their consequences. In our journey of life, the Bible teaches us that our good deeds minsan don't go unnoticed. But God promises rewards for our kindness and generosity and love. Sabi po sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well doing, for in season we shall reap if we faint not. Huwag po tayong gumayad sa tutulungan ko yun. Basta kailangan next month ako naman tulungan mo. May deadline, diba? Tulong lang. Kaya mag-alala. Nakikita ng Diyos yan eh. In due time, makikita nyo, nagpapala naman tayo. Yeah. Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ito maganda to, lalo sa mga nagsosolving. May minister ko sa labas. Di ba? Nagsosolving kayo. Sabi nga na kasi mas maganda kung mas dadami pa yung mga natin, mga solving. Colossians 3:23-24, and whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Heartily, ha? Hindi yun. Parang muna, sumunod na. Mga kabataan, ganyan eh. Utusan mo. Di ba, grabe. Susunod. Hindi mo magdadabog, kikita mo yung mukha, mararamdaman mo na ayaw sumunod. Diba? Tanggap mo yun. Ito dati, tanggapin mo. Yung ito sa magugas ka. Pero kayong, di ba? Galit ka eh, ako lang lagi nagugas, nakakainis. Babihan mo lang, enjoy time. Diba? Gusto mo, lagi ka na, ito ang pinaka-common. Ito ang pinaka-common to. Nakakatawa na. Pagtapos ng preaching, makikita mo, nawawala lahat sa puwan. Alam niyo na ako saan pumupunta. Ang service po hanggang benediction. Amen! Hindi po yung tatayo na. Na, kalat-kalat na. Kaya yung nagsasalta dito, pagtingin, nakapalit tao. Nasa gilid na lahat. Pag nakapunta po kayo sa seminar, di ba, namatin tayo lahat. Nakatin na yung mga adults, kabataan. Nakita niyo bang ganun ang ginagawa? Why are we doing it our place of worship? Good works dapat. Hindi yung maganda sa mga mata ng Panginoon. Nagsisimula na, nagkikwentuhan pa. Hindi niya makaka-focus sa salita ng Diyos. Pero wag naman yung gaya ko. Patitid. Wala nang diwa, no? Di ba? O kaya, bibili ka video pro. Kainis to. Puro problema pala yung nasa likod ng utak niya. Hindi na maintindihan. Tapos, amen? Amen! Amen? Amen, church? Sana may yung amen niya, may nakuha kayo, ha? Wala namang exam. Pero sana may napulot tayo. Okay? Sa ating good works. Good works, harap ng Panginoon. Hindi to please men. Okay? Knowing that the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Okay? Yun lang po ang aking maikling devotion. Tapos na po. Masaya niyo tuturo, masaya yung mga kwan. Amen. Na alam ko, atat na kayong kumanta. Hindi niyo ba yaya si Joshua at si Van? Parang umuwi. Ano lang yan ba? Wala ka na yan. Sinabi ko lang. Sabi nga, ang gawa sa pang puso-puso. Kung yan maging takbo ng puso nyo, di mo pwede. Pag hindi naman. Okay po ba? Amen po ba? Amen. Okay, tayo ay manalangin sa Panginoon. Tayo pumigit.
Amin po ang dakilang Diyos. Naway, patuloy po kami kabayan sa mga bagay po na kami po ay napapanghinaan, Panginoon. Patuloy po kayo na mag-work, Panginoon, sa aming buhay. Kami po ay may kabanglo, Panginoon, na lumalapit sa inyo, tumutulog ng aming paghingi ng tawad, Ama, sa mga pagkakasala po na nagagawa namin sa inyong harapan. Tunay po, Panginoon, at paminsan ay nakakalimot po kami. Natatalo po kami, Panginoon, sa mga bagay na dinidesign ng aming puso. Kayo po siya, Panginoon, kung siya marunong sa amin. Tulungan niyo kami maging matatag sa bawat salita na napapakinggan namin, Ama. Maisabuhay po namin, Lord, ang iyong salita. Tayo po ay manalangin sa bawat isa. Ilapit po natin ang iyong mga problema sa Panginoon. Ilapit na rin po, Panginoon, natin na maging matatag po tayo sa ating spiritual na buhay. Patuloy po tayo ng kabayan. Pagkatapos po tayo mananalangin po siyempre. Amin po po ng Diyos. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon, din sa salita, Panginoon, na siya pong aming nagiging batayan ng aming buhay. Tulungan niyo po kaming ilayo sa mundong ito, Panginoon. Puno ng mga pagsubok, puno ng mga temptation, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang maging masunurin sa inyo, ang maging matatag. Kaya mag-worthy po kami ng inyong pagpapala na ipinakakalap sa amin. Ito naman po ay kalakasan ng aming katawan. Ito naman po ay financial, Panginoon. Ito naman po ay ang katalasan ng aming isip, Panginoon. Nabay kayo po, lagi namin maitaas, Ama, sa aming buhay. Napatuloy po kami lumakad sa inyo. At po namin makita ang kamalian ng bawat isa. Hindi, Panginoon, ma-assess namin ang kakulangan namin. At ang aming mga kabalian, kung paano naninilag namin kayo, Panginoon, sa aming buhay. Kayo po ang lagi namin mataas, Ama, na itaas sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagsama ng